Kapag tumawid sa edad 50, mahigit kalahati ng mga lalaki ay nagsisimulang magkaroon ng problema sa prostate. Isang maliit na glandula na kasing laki lang ng buto ng balimbing, pero unti-unting lumalaki hanggang kasing laki ng isang dalanghita. Bagamat maliit, malaki ang epekto nito sa paghihi, sa tulog at sa kalidad ng buhay ng isang lalaki. Marami ang nakakaramdam lang kapag kailangan ng gumising 4 hanggang 5 beses bawat gabi para umihi at pakiramdam ay hindi pa rin tapos. Minsan may kasamang bahagyang init o hapde, antok sa araw, pagod at iritasyon. Ito ang mga tahimik pero malalim na epekto. Nakakita na ako ng mga pasyenteng lalaki na sinasabi nilang hanggang 7 beses silang gumising sa isang gabi. Kapag kakahiga pa lang ay kailangan ng bumangon, nagiging malabo ang isip. Sa araw, parang walang lakas, humihina ang memorya, at laging mainit ang ulo. Kapag matagal ito, ang katawan ay papasok sa matinding stress, tumataas ang stress hormone at magdudulot ng metabolic disorder, at posibleng lalong lumala ang sakit. Ang sirang tulog ay hindi lang nagpapagod sa katawan kundi nakakaapekto rin sa puso, memorya, at kakayahang pang-sex. Ang pag-ihi ng madalas sa gabi ay may 2 pangunahing dahilan na kakaunti ang nakakaalam. Una, ang paglaki ng prostate na pumipindot sa pantog at nagpapaliit sa kapasidad nito. Kapag ganoon, kahit kaunti lang ang laman ng pantog ay parang puno na agad. Pero may isa pang dahilan, ang sobrang produksyon ng ihi kahit normal ang prostate. Madalas itong nangyayari dahil sa mataas na blood sugar o prediabetes. Kapag sobra ang asukal sa katawan, pinipilit ng bato na ilabas ito kasama ng tubig sa ihi. Kaya madalas umihi, lalo na sa gabi. Bukod pa rito, ang pag-inom ng maraming tubig sa gabi o alak, serbesa, kape, at diuretics bago matulog ay nagpapalala nito. Ang kape ay stimulan na nagpapahirap sa atay at bato. Ang alak naman ay nagpapawala ng tubig at nag-iirita sa pantog. Marami ang akala nila mabuti ang maraming tubig, pero kapag ininom ng sabay-sabay sa gabi, hindi ito maayos na masisipsip at magdudulot ng abala sa tulog dahil sa paulit-ulit na pag-ihi. Isang maliit na tip para mapabuti ito ay dagdagan ang mineral sa umaga o tanghali para mas mahusay masipsip ang tubig. Bawasan ang inom pagkatapos ng 7 ng gabi para mas mahimbing ang tulog ng walang abala. Ang paglaki ng prostate ay hindi agad mapanganib, pero kapag matagal, maaaring magdulot ng impeksyon, bato sa pantog, at makaapekto pa sa bato. At ang pinakamahalaga, ang paglaki ng prostate ay hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa kawalan ng balanse sa loob ng katawan, mga hormone, blood sugar, at mga gawi sa buhay. Kaya ano ba talaga ang dahilan kung bakit lumalaki ang prostate? Dahil ba sa pagbaba ng testosterone habang tumatanda? O may lihim na salarin na naguudyok dito? At para sagutin ito, samahan ninyo si Dr. Juan sa susunod na bahagi, musika. Marami ang akala na ang paglaki ng prostate ay normal na bahagi ng pagtanda lang. Pero ang totoo, ang edad ay siyang trigger lamang. Ang tunay na ugat ay ang kawalan ng balanse sa endocrine at metabolism ng lalaki. At kapag naintindihan ang mekanismong ito, maaari nating natural na pababain ang pamamaga ng prostate. Una, pag-usapan natin ang testosterone. Ito ang pangunahing hormone ng lalaki. Habang tumatanda, bumababa ito, pero ang katawan ay ginagawang DHT ang kaunting natitira. Ang DHT ay mas malakas na anyo ng testosterone. Ito mismo ang nagiging sanhi ng sobrang paglaki ng mga selula sa prostate na nagiging makapal at matigas ito. Normal na may balanse ang testosterone at DHT, pero may enzyme na tinatawag na 5-alpha reductase na masyadong aktibo, nagpapataas ng DHT, at nagpapalaki ng prostate. May natural na mekanismo ang katawan para kontrolin ito. Pero sa edad, stress, puyat, at sobrang matamis at starchy na pagkain, nagkakaroon ng imbalance sa endocrine at masyadong aktibo ang DHT. Kaya kahit bumababa ang testosterone, patuloy pa rin lumalaki ang prostate. Isa pang mahalagang factor ay ang insulin. Ito ang hormone na nagkokontrol sa blood sugar. Kapag sobra ang kanin, tinapay, matamis, o paulit-ulit na merienda, mataas lagi ang insulin. Ito ay isang growth hormone na nagpapalaki rin sa tissue ng prostate. Bukod pa rito, nag-a-activate ito ng growth factors na nagpapabilis ng paglaki ng selula. Kaya lalong lumalaki at namamaga ang prostate at humihina ang daloy ng ihi. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga lalaking malaki ang tiyan, overweight, o may visceral fat ay mas malala ang prostate enlargement. At sa modernong kapaligiran, tumataas ang exposure sa xenoestrogen mula sa plastic,
processed food, at industrial oils na lalong nakakagulo sa hormone balance. Ang mga sangkap sa buto ng pumpkin ay napakahusay din. Naglalaman ito ng zinc at tumutulong sa pagbabawas ng pamamaga. Bukod pa rito, ang vitamin D ay may napakahalagang papel. Ipinapakita ng mga pag-aaral na may vitamin D receptors ang prostate. Ibig sabihin, nakikinig ito sa signal mula sa vitamin D para i-regulate ang paglaki nito. Kapag kulang sa vitamin D, nakaraniwan sa mga Pilipino na madalas nasa loob ng bahay, patuloy ang paglaki ng tissue at nagiging makapal ang fibrous part na pumipindot sa pantog. Ang vitamin D ay natural na anti-inflammatory na nagpapalambot sa tissue at nagbabawas ng fibrosis. At para maging epektibo ang vitamin D, kailangan ng magnesium na madalas kulang sa matatanda. Tinutulungan ng magnesium ang kalamnan ng prostate na mag-relax, binabawasan ang pagkirot ng pantog, at pinipigilan ang calcification. Pero huwag gamitin ang mga mahinang uri. Pumili ng magnesium glycinate. Ito ay mas mahusay ang absorption at nakakatulong pa sa mas malalim na tulog. At lahat ng ito ay nagpapakita na ang prostate ay hindi lang basta tumatanda at lumalaki. Ito ay resulta ng maraming taon ng hormone imbalance, maling pagkain, at kakulangan sa mahahalagang nutrients. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung aling mga pagkain ang talagang nakakatulong sa prostate para huminga ito ng maluwag, mabawasan ang pamamaga, at natural na lumiit ng hindi kailangan ng gamot. Maraming lalaki pagkatapos ng fimfima ay nagulat nang malaman na hindi lang pagkain, kundi ang araw-araw na gawi ang tunay na salarin. Narito ang 5 karaniwang gawi at kung paano ito baliktarin. Una, ang sobrang pag-upo. Kapag nakaupo ng matagal na 3-4 oras, lalo na sa pagmamaneho, opisina, o panonood ng TV, mabagal ang sirkulasyon ng dugo sa pelvic area, nagdudulot ng stagnation at pamamaga. Parang dinidiin ang prostate sa mahabang panahon. Ang solusyon ay simple. Bawat 45-60 minuto, tumayo, mag-inat, at maglakad ng ilang hakbang o mag-gentle stretch ng binte. 2 sa 3 minutong magaan na galaw lang ay sapat na para makahinga ang prostate at umayos ang daloy ng dugo. Pangalawa, ang madalas na pagpigil sa ihi. Direktang nagdaragdag ng pressure sa prostate. Marami ang nahihirapang pigilin kapag nasa meeting, nagmamaneho, o nagtatrabaho. Pero sa tuwing ginagawa ito, lumalaki ang pantog at pinipindot ang prostate, nagdudulot ng pangmatagalang pamamaga. Sanayin ang sarili na umihi agad kapag may pangangailangan, lalo na sa umaga at bago matulog. Pangatlo, ang kulang sa tubig. Kapag dehydrated, concentrated ang ihi at puno ng irritants na nakakairita sa urethra at prostate. Kaya uminom ng 1.5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw. Hati-hatiin, huwag inumin ng marami sa isang sakop. Ayusin ayon sa trabaho at kondisyon ng katawan. Pang-apat, ang sobrang maanghang, alak, serbesa at kape. Ang capsaicin sa sili at caffeine sa kape ay nagpapataas ng blood flow at nag-iirita sa pelvic area, nagiging mas mainit at mas madalas umihi. Ang alak ay nagpapawala ng tubig at nakakagulo sa male hormones. Kung mahirap talikdan, bawasan unti-unti. Palitan ng herbal tea o banayad na maanghang na may luya o luyang dilaw na nakakatulong sa pamamaga. Panglima, ang kulang sa tulog at matagal na stress. Nagiging baliktad ang male hormones. Ang malalim na tulog sa gabi ay panahon ng natural na pagbabalik ng testosterone. Kapag kulang sa tulog at laging balisa, bumababa ang male hormones, tumataas ang estrogen, at mas mabilis lumalaki ang prostate. Kaya panatilihin ang kalmadong isip at matulog ng 7 oras bawat gabi. Ito ang pinakamahusay na natural na gamot sa hormone. Mahalaga rin na ang prostate ay maaaring gumaling kung bibigyan ng tamang pahinga. Kumain ng masustansya, mag-ehersisyo ng magaan sa balakang, panatilihing kalmado ang isip, at matulog ng sapat. Ito ang pundasyon para unti-unting bumalik sa normal na sukat ang prostate. Sa huling bahagi, tatalakayin ang mga dapat iwasan para hindi sumigaw ng tulong ang prostate. Sa pagkain, kailangan ding maging matalino. Marami ang akala na sapat na ang gamot o ilang mabuting pagkain. Pero walang saysay ang lahat kung patuloy ang mga gawin na nakakasira araw-araw. Una, ang asukal at refined carbohydrates. Sila ang ugat ng insulin resistance na nagiging sanhi ng hormone imbalance at paglaki ng prostate. Mga halimbawa, candy, chips, fast food. Bawasan ang mga ito at palitan ng natural na carbohydrates tulad ng brown rice at kamote. Isama ang gulay para hindi tumaas ng husto ang blood sugar.
Susunod, kape, alak, serbesa, at sigarilyo. Ito ang pinakamalalang trio para sa prostate. Nagpapataas ng ihi, nag-iirita sa pantog, at nagiging sanhi ng madalas na paggising sa gabi. Limitahan sa 2 tasa ng kape sa isang araw. Mas mabuti sa umaga. Sa hapon at gabi, herbal tea o maligamgam na tubig na walang diuretic effect. Iwasan din ang reused cooking oils at processed oils tulad ng soybean, sunflower, canola na nagiging pro-inflammatory kapag mainit. Palitan ng mantika ng baboy, coconut oil, or olive oil. Mas mainam ang steamed, boiled, o light-grilled kaysa sa malalim na pagprito. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng malapit sa oras ng tulog. Nagiging abala ang katawan sa buong gabi, nagugulo ang hormone rhythm, at walang pahinga ang pantog. Solusyon: huwag kumain pagkatapos ng 7 ng gabi at huwag uminom ng tubig kahit 2 oras bago matulog. Dagdag mineral sa umaga para mabawasan ang uhaw sa gabi. Huwag kalimutan na ang kakulangan sa vitamin D at magnesium ay nagpapalala ng pamamaga. Kaya magpaaraw ng 15 na 20 minuto sa umaga at dagdagan ang magnesium glycinate. Sa wakas, tandaan na ang prostate ay hindi lang problema sa pag-ihi, kundi nakakaapekto rin sa tulog, lakas, kakayahang pang-sex, at kumpiyansa ng lalaki. Kapag inayos ang diet at tinanggal ang masasamang gawi, hindi lang protektado ang prostate, kundi napapanatili rin ang lakas at kalidad ng buhay. At para tapusin ang video ngayon, ang kalusugan ng prostate ay hindi lang usapin ng lalaki, kundi sukatan din ng pangkalahatang balanse ng katawan, mula sa hormones hanggang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag nagsimula kang kumain ng mas malusog, gumalaw ng higit, at matulog ng sapat, unti-unting magaan ang pasanin ng prostate at babalik sa natural na function. Kung nakatulong ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang bell para ma-notify sa bawat bagong video ni Dr. Juan. Dito tayo sama-samang natututo tungkol sa ating katawan, sakit, at pag-iwas. Naway maging malusog ang katawan mo, mahimbing ang tulog, at puno ng lakas ang isip araw-araw.